Ang ating Bombo News Analysis ay kaugnay sa mga allocables, non-allocables at unprogrammed appropriations sa 2025 national budget. Ihatid ni Bombo Kervin Gamad. Mabigat at nakakabahala ang mga ibinulgar ni Senator Panfilo Ping Lacson hinggil sa umunoy pamamahagi ng bilyo-bilyong pisong pondo sa ilang miyembro ng gabinete, undersecretary at maging House leadership sa pamamagitan ng tinatawag na allocable, non-allocable at unprogrammed appropriations sa 2025 national budget. Kung mapapatunayang totoo ang mga dokumentong nagmula umano sa yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral at sa Department of Public Works and Highways mismo, malinaw na hindi lamang ito usapin ng maling proseso. Isa itong tahasang paglapastangan sa prinsipyo ng patas, malinaw at responsable na paggamit ng pondo ng bayan. At ang mas lalong nakakabahala, ayon kay Senator Lacson, ang mga pondong ito ay nauugnay sa mga ghost projects, partikular sa flood control, mga proyektong kritikal sa kaligtasan ng mamamayan, lalo na sa panahon ng matitinding bagyo at pagbaha. Kung ang pondo para sa proteksyon ng mamamayan ay nagiging instrumento ng korupsyon, ang pinsala ay hindi lamang pinansyal kundi direktang banta sa buhay. Dagdag pa rito ang maselang tanong, bakit nagkakaroon ng allocables ang mga miyembro ng gabinete gayong hindi ito karaniwang saklaw lamang ng mga mambabatas? Ang ganitong setup ay hindi lamang naglilito sa paghihiwalay sa kapangyarihan ng ehekutibo at lehislatura. Binubura rin nito ang linya ng pananagutan. Kapag lahat ay may hawak ng pondo, sino ang mananagot kapag may maanomalya? Sa ganitong sitwasyon, tama ang babala ni Senator Lacson laban sa pagiging selective sa paglaban sa korupsyon. Ang hustisya na pinipili lamang kung sino ang uusigin at sino ang palalampasin ay hindi hustisya. Isa itong anyo ng pagkonsinti. At sa panahon na mababa ang tiwala ng publiko sa pamahalaan, ang kahit bahagyang amoy ng pagtatakip o pag-iwas ay lalo lamang nagpapalalim sa krisis ng kredibilidad. Hindi sapat ang pananahimik. Hindi sapat ang we will look into it. Ang kailangan ng publiko ay malinaw na investigasyon, agarang authentication ng mga dokumento at bukas na pagdinig, hindi sa kontrolado ng politika o ng Malacanang. Sa huli, ang usaping ito ay hindi lamang tungkol sa mga pangalan o halaga. Ito ay tungkol sa tanong na paulit-ulit na bumabalik sa bawat iskandalo. Para kanino ba talaga ang gobyerno? Para sa bayan o para sa iilan? Hanggat hindi ito nasasagot ng malinaw sa gawa at hindi lamang sa salita, mananatiling multo ang korupsyon na patuloy na kumakain sa pundasyon ng tiwala ng sambayanan. Yan ang ating Bombo News Analysis. Ako si Bombo Kervin Gamad. Basta Radyo, Bombo!